Isinapubliko kahapon ng International Criminal Court ang summary at detalye ng mga kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas sa publikong redacted version ng document containing the charges na isinapubliko ngayong araw na ito ng Martes, ilan sa mga nakitang kaso laban kay Duterte na ipinakita. Specifically ang kasong murder at attempted murder na ginawa sa panahon ng siya ay alkalde pa ng Davao City at nang huli nang siya na ay Pangulo ng Pilipinas. Batay sa mga dokumento, ang prosecution ay pinapanagot si Duterte ng criminally liable dahil sa pagpatay as a crime against humanity sa Davao City sa pagitan ng taong 2013 hanggang 2016 sa panahong mayor si Duterte ng Davao City. Siyam na insidente na nagresulta ng pagkamatay sa 19 na katao. Ganon din ang kasong murder as a crime against humanity of high-value targets sa iba't ibang lokasyon sa Pilipinas sa panahon ng kanyang termino bilang Pangulo sa pagitan ng 2016 at 2017. May binanggit na 5 insidente ang nagresulta ng 14 na mga pinatay. Pangatlong isinapubliko ay ang murder at attempted murder as crimes against humanity sa barangay clearance operations sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa panahon ng kanyang pagiging Pangulo 2016 and 2018. 35 insidente ang binanggit sa kaso, nagresulta ng 43 mga pinatay. Binigyang diin ng ICC prosecution team ng actual scale ng victimization sa panahon ng nasabing panahon ay significantly greater, mas malaki dahil ito itinuturing nilang widespread ang nature. Sinabi pa ng ICC na representation lamang ng mga kasalanang nagawa laban sa sangkatauhan ni Duterte ang kanilang nadokumento. Ayon sa prosecution, si Duterte ay individually criminally responsible for indirect co-perpetration, ordering and or inducing as well as aiding and abetting crimes against humanity. Sa indirect co-perpetration, sinabi ng prosecution ni si Duterte at ang kanyang mga co-perpetrators ay may iisang tinatawag na common plan o kasunduan to na i-neutralize ang di umano ay mga kriminal na pinagbibintangan sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang violenting krimen. Kasama na rito ang murder between November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Masalaysay pa ng prosecution sa ICC sa panahong mayor ng Davao City itong si Duterte at sa bandang huli naging Pangulo. Dito raw ay pinangunahan ni Duterte ang network of police, local officials and mga hard gunmen na patayin ang hinihinalang mga kriminal. Una sa pamamagitan ng Davao Death Squad nung siya'y alkalde at nang maging Pangulo, tinawag itong National Network. Giniit ng prosecution na kontrolado ni Duterte ang chain of command. Siyang nag-a-approve ng operations at ipinupwersa niyang pagsunod sa loob ng common plan sa pamamagitan ng loyalty, pagpapautang, banta at karakasan sa mga sinuman na hindi susunod sa kanyang kautusan at maaring ito ay mapatay din. Ilan sa di umano ay mga contribution ni Duterte sa common plan ng pagpatay. Una, designing at disseminating the policy to neutralize alleged criminals. Nung siya'y alkalde pa at na maging Pangulo, kasama ng endorsement ng anti-illegal drugs campaign na tinawag na Double Barrel. Pangalawa, nag-establish at overseeing the DDS. Pangatlo, instructing and authorizing violent acts kasama ng murder na gagawin laban sa pinagbibintangan niyang kriminal na di umano ay drug dealers at mga adik. Pang-apat, pagbibigay ng mga tauhan at iba pang necessary logistical resources gaya ng sandata na ginagamit sa execution ng krimen. Panglima, pag-appoint ng mga key personnel sa mga posisyon na mahalaga sa execution ng krimen. Pang-anim, nag-aalok ng financial incentives at promotion sa mga police officers at mga hitmen na makakapatay ng kanyang pinagbibintangang kriminal. Pampito, creating and maintaining a system sa ang mga perpetrators ay alam na sila'y protektado at wala silang pananagutan. Kasama na rito ang pangako ni Duterte ng immunity. At
bibigyan sila ng kalasag mula sa investigation at prosecution. Pang-8, nagsasagawa si Duterte ng mga public statements authorizing, sinusuportahan at hinihikayat ang pagpatay ng di umano ay mga kriminal simula nang siya'y alkalde hanggang maging pangulo ng bansa. Pang-9, authorizing state actors na maging bahagi ng anti-drugs campaign at pansamantalang nirevoke ang nasabing authorization para daw i-placate o payapain ang panaghoy ng publiko. Pang-10, publicly naming individuals at may hawak-hawak pang charge na di umano ay mga listahan ng mga kriminal kasama ng mga high-value targets umano na kaaway niya sa politika at marami sa mga ito ay napatay. Samantala, ilang mga possible members ng Common Plan ay kinilala din sa nasabing kaso ng ICC, pero ang kanilang mga pangalan sa information ay redacted sa publicized document. Ibig sabihin, hindi isinapubliko ng ICC kung sino pa ang dapat managot sa kasong ito na dapat ding madala sa The Hague sa Netherlands. Ang mga iba pang individual na may criminal liabilities na kasama ni Duterte ay kasama umano sa operasyon ni Duterte nung ito'y alkalde pa at maging nang ito ay maging pangulo na. Direkta raw itong inuutusan ni Duterte ang mga miyembro ng DDS at ang National Network para isagawa ang malawakang pagpatay. Sabi pa ng prosecution, Duterte meant to engage in the relevant conduct and so with the purpose of facilitating the commission of such crime. Alam daw ni Duterte na ang miyembro ng DDS at ang National Network sa ordinary na pangyayari ay nagkasagawa ng isang krimen. At alam din ni Duterte na ang kanyang mga kautusan ay magiging sanhi para magkaroon ng malawakang patayan. Ang original schedule for confirmation ng charges hearing ay dapat sana ngayong araw na ito ng Martes, September 23. Pero ito ay nareset dahil sa kahilingan ng abogado ni Duterte for indefinite adjournment ng lahat ng legal proceedings kasama ng confirmation ng mga charges hearings. Batay sa kanilang claim o kwento na si Duterte ay makalilimutin na raw at not fit to stand trial. Pinagbigyan ng ICC pre-trial chamber ang kahilingan for limited postponement. Pero dahil ipinapospon ng kampo ni Duterte ang pagdinig, magtatagal sa kulungan o maaring lalong hindi makalabas sa kulungan ng dating Pangulong si Duterte. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas.